Bago mo pa sabihin, wala nang panganib na ma-excommunicate ako sa paglabag sa sacramental seal. Umalis ako sa simbahan sa sarili kong kagustuhan noong 2013, kaya buong loob kong isisiwalat sa iyo ang di mabanal na kumpesal na ito. Isa pa, sa Diyos muna ako sumasagot, at ang makasalanang iyon ay hindi kailanman naging anak niya. Nagsimula ang pinaka nakakatakot na karanasan sa buhay ko 12 taon na ang nakalipas nang may isang payak na sulat na inihatid sa kumbento. Ngayong gabi, 7 p.m., maghintay ka sa kumpisalan. Huwag kang lalabas. Huwag mo akong titingnan. Sa pagbabalik tanaw, malinaw na may mali roon. Pero hindi iyon ang unang pagkakataon na may konsensyang nagtatago ng pagkakakilanlan sa kumpisal. Kadalasan, may suot lang silang alampay o madidilim na salamin. Iba ito. Siguro baon sa matinding hiya na isip ko at hindi ako humusga. Tutal, inosente pa akong naniniwalang narinig ko na ang lahat. Pangangalunya, pang-aabuso, pati pagpatay. May isang bilanggo pa ngang tapos na ang sentensya at humingi ng kapatawaran at pinagkalooban ko siya. Nakapagbigay na ako ng absolusyon sa pinakamatitinding makasalanan, pero hindi sa lalaking ito. Alas 7, umupo ako at naghintay sa kumpisalan. Isang nanginginig na kahong-kahoy na may nabubulok na rehas na halos walang saysay bilang harang pagitan ng pari at penitente. Mga donasyon ng kapwa kong debutante ang nagpapatuloy magbayad ng ilaw, ngunit ang simbahan mismo'y unti-unti nang gumuhok. Gayunman, may pulang kurtinang nakasabit sa mga pasukan. Nang marinig ko ang yabag ng misteryosong nagpadala ng sulat sa gitna ng pasilyo, umasa akong mapapahalagahan niya ang mga kurtinang iyon, tabing sa aking paningin. Maghintay ka sa kumpisalan, huwag kang lalabas, huwag mo akong titingnan. Iginalang ko ang kahilingan niya, hindi ko iyon kinwestiyon gaya ng nararapat. Buksan ng lalaki ang kurtina niya at ibinaba ko ang tingin. Silhouette lang ang nasilayan ko sa ilaw ng simbahan bago niya muling isara ang pulang tela sa likod niya. Bumalik ang dilim. Hindi rin naman kalakasan ng mga kandila at gabi na sa labas ng mga bintanang may salamin. "Magandang gabi, Padre," sabi ng lalaki. "Magandang gabi, anak," tugon ko. "Nakatalikod ka ba?" "Oo, anak. Ano ang nagdala sa iyo rito?" "Basbasan niyo mo ako, Padre, sapagkat ako'y nagkasala. Unang kumpisal ko ito." Kung naging mapangduda lang sana ako noon, mas napansin ko sana ang panunuya at kawalang sinseridad sa boses niya. "Kung kaya mo, magtapat ka." Huminga siya ng malalim. "Nasaktan ko ang mga makasalanan, Padre. Iyon ang aking kasalanan." May katahimikan, kaya pinilit kong magtanong, "Handa ka bang magbahagi pa?" "Handang-handa ako, Padre. Ikaw, handa ka ba?" May talim na ngayon ang tinig niya. Isang pakiramdam na parang may patalim na dumaping sa aking balat. Dito pumasok ang unang kurap ng takot. "Huwag kang mag-alala tungkol sa akin," sabi ko. "Narito ako hindi para humusga, kundi magbigay ng absolusyon. Kung kaya mo, magpatuloy ka." "Oh, napakabuti ninyo, Padre." Bumalik ang panunuyang tono. "Kita mo, hindi ako tulad ninyo, banal na tao. Hindi ako naghahanap ng makasalanan para patawarin at hindi ko silang sinasaktan bilang paghihiganti. Hindi, ako'y kumukuha. Kinakain ko ang mga kasalanan nila, nagpapatawa ng parusa. Langit, ang sarap. Di ba?" Malinaw na may sakit ang isip niya, ngunit hindi siya ang una sa kumpisalan ko. "Sa tingin ko, tama ang ginawa mong pagpunta rito. Ipadarasal kita. O Diyos ko, tulungan mo ang iyong anak." "Hindi niya ako anak," malamig na putol niya. Muling dumaan ang talim, ngunit na yon,
Parang hindi na lang sa isip. Sinuri ko ang aking balat, nanginginig, ngunit wala akong nakitang sugat. Walang patalim. Walang tama sa lahat ng ito. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko naramdaman ang presensya ng Diyos sa loob ng simbahang iyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, ipinagpatuloy ko sa wakas, nanginginig ang boses ko. Sa biyaya ng Diyos, naway matagpuan mo ang penitensya, absolusyon, at buhay na walang kasalanan. Amen. Ayokong ng absolusyon, Padre. Nagkumpisal lang ako para sa katuwaan, para maaliw, at higit sa lahat, ayokong tumigil sa pananakit ng mga makasalanang tao gaya mo. Muling bumao ng di nakikitang patalim. Yumuko ako. Ang takot ay sumabog sa ganap na sindak, isang sindak na pumirig sa akin. Ni makasalita ako. Hindi guni-guni ang patalim. May dugong kumalat sa loob ng manggas ng aking itim na sutana. Inilagat ko ang manggas at nakita ang mahahabang hiwa sa aking mga barsigo. Mga hiwa na patuloy pang hinihiwa ng isang di nakikitang kutsilyo. Matagal na akong naniniwala sa mirakulo, pero ito, kasuklam-suklam yon. Humalakhak ang lalaki. Oh, absolusyon. Ramdam ko sa buto ko. Napakasarap. Ha ha ha. Salamat sa Diyos. Ikaw naman, Padre, nakapagkumpisal ka na ba? Mas masakit pa kaysa patalimang tanong na iyon. Hindi ko sinagot. Nakaluhod ako, hinahawakan ng dumudugong mga barsigo at mauntik nang itaas ang ulo ko para sumilip sa rehas. Mauntik na ngang. Huwag kang magre-rekomenda niyan, Padre. Babala niya. Tulad binasbasan o isinumpa ng kakayahang makabasa ng isip. Ano ka ba? Ang diablo ba? Walang diablo rito, Padre. Walang Diyos. Walang magpapatawad sa iyo. Sinabi ko na, hindi yan ang ginagawa ko. Kung ganon, ano ang ginagawa mo? Kinakalim ko ang mga kasalanan nyo, umungol niya. Ngayon, magkumpisal ka o gagawin kong mas malala ito. Tinakpan ko ang aking mga mata sa dugo ang mga kamay at ibinigay ko sa kanya ang gusto niya. Basbasan niyo mo ako, O Diyos, sapagkat ako'y nagkasala. 8 taong gulang ako noon. Si Lorna ang una kong minahal, ngunit gusto niya si Kevin, hindi ako. Alam ko yun nang nabali ang braso niya at gumuhit siya ng pusong may pangalan sa plaster cast. Naging mainggitin ako, kaya nagkalat ako ng chismis na hinalikan daw ni Lorna si Kevin sa likod ng bodega. Delikado ang chismis sa maliit naming baryo. Napilitan silang lumipat dahil naging malupit ang trato sa kanila. Tinawag siya ng pinakamasamang mga pangalan. Puta, malandi, sabi ng lalaki. At si Kevin nagkaroon ng STD. Paano mo? Pabulong kong tanong. Hindi siya classmate ko noon. Alam kong hindi, dahil sa mga sugat na himalang lumilitaw sa aking mga barsigo. Sino ka? Tanungin mo pa yan isang beses at hihilahin ko ang pulang kurtina para ipakita sa iyo, Padre. Hindi mo magugustuhan. Para sa ikabubuti mo, tapusin mo ang kwento. Humaghulgoy ako. Palagi kong sinisisi sina Carlo at Benjamin sa sumunod na nangyari. Sabi nila, kailangang turuan ng leksyon si Kevin dahil kinakanya niya ang babae ko, kahit kailanman ay hindi naman siya akin. Sabi ni Carlo, sayang daw na gumaling ang braso ni Kevin dahil ang sugat ang nakakaakit sa mga babae. Kaya inilabas ng dalawa ang kanilang mga patalim at sinimulang hiwain siya sa magkabilang barsigo. Hiniwa at hiniwa at hiniwa habang nagmamakaawa siyang tumigil sila. At ikaw ba, Padre? Tanong niya. Nahihilo na ako, halos hindi na makasalita. Pariungking nasibago. Patay na ako, isipin ko. Tumawa ang lalaki. Ang kasalanan at konsensya mo ang nagtulak sa iyo maging banal, di ba? Tingnan mo,
Isang makasalanan na naglilinis ng kapwa makasalanan. Tayong lahat ay makasalanan. Pinapatawad kita, makasalanan, panunuya niya. Ngayon, aalis na ako. Pagpalain ka, Padre, sa hapunan ngayong gabi. Ang iyong konsensya, ang iyong masarap na kahihiyan, napakasarap. Ngayon, ipagdarasal kong asikasuhin mo ang iyong mga sugat kung loloobin ng Panginoon. Narinig kong bumukas ang kurtina niya habang nakahiga ako parang sanggol, nakatitig sa ibabang bahagi ng sarili kong pulang kurtina. May sinag ng ilaw sa gilid, panandali ang natablan ng anino ng figurang palabas ng booth. Naudyukan kong sumilip muli. Huwag, payo niya. Paalam. Habang pumapalayo ang hakbang niya, parang ligtas na ang lahat. Kinapa ko ang telepono sa bulsa ng pantalon ko sa ilalim ng sutana para tumawag ng kapatawaran. Ngunit may huli pang pahayag, isang huling sindak. Hanggang sa muli, Padre. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.